Ano may mga toxic na? Di mo magawa yung gusto mo. Kasi Ayaw, mag-aaway kayo. kuwari yung panganay, tapos may mga bunso. Tapos yung nanay, tatay, hindi na nag-work. Tapos yung mga kapatid, tamad. Toxic yung pre pag inaasahan mo palagi. Ano, hanggang kailan yan? Paano ka? Hirap na kayo ay pang mag-adjust ng mga kasama mo sa bahay. Isusuporta mo pati yung mga anak nila. Ay mali na yun. Kaninong obligasyon yan? Pag siya yung kailangan mo, hindi mo mahagilap. Time check, 1:21. So late na naman. Late ka. Hindi ako late. Ay, ate, eto na. Nandito na tayo sa Banawe, pare. Madalas ka dito, di ba? Malapit yung studio ng kaibigan ko dito eh. Kala ko. Kaibigan. Pasok na tayo. Tingnan natin yung loob kasi luma na talaga to, pare. Pasok! So, siyempre, umorder na ako. 2 large na mami. 2 order ng siomay. Tapos isang special na siopaw. Nakapunta na pala kami nila dito. Nila Kit. Ito na yung itsura nun. Ito na talaga yun. Si Richard Gomez kumain dito. Yolo Pascual eh. Favorite siya ni Imelda. Oh, yun na yata, pare. Aray ko. Bilis pa ng service, di ba? Dumating na. Pwede rin kayo magpa-extra soup. Libre yan, libre. Oo. Sayang, di mo pa napapanood yung vlog pala nung nagpa-hair hair treatment. Grabe yung mga sinasabi sa'yo niya. Nagpa-hair treatment ka? Kailangan eh, no? Ayoko na nga kaso ilapit ni Kit eh. May sinabi ako doon. Tontuwa sana yun kung nandun yun. Asa rin mga napapanot na kayo. Tapos may isa nagsabi, pre, kesa naman napapangit daw. Eh siya napapangit na. Ayun lang. Pangit ng Ang ugali. garap. Tingin mo, sasabihin mo talaga yon kung nandun ka? Oo naman. O, tikman na natin. Soup muna tayo, guys. Kasi ito yung pinag-ano talaga dito, yung sabaw. Pinabalik-balikan, no? Yes, sir. Sarap. Para kang bumalik sa dati. Ito talaga yung yung authentic mami eh, no? Talagang niluto siya ng mahinang apoy lang. Patry natin yung noodle. The best to kasi medyo nagtatagulan na eh. So, kung gusto nyo pumunta dito, nasa Banawe lang. Umuulan na pala, guys. Sige, pre, tikman na natin yung siomay. Oh, cheers! Jumbo! Cheers, cheers, cheers. Sarap. Sarap ng sabaw. Yung sabaw na parang di nakakaumay. Special siopaw. Kung tama, umuulan, no? Ginagawa mo pag umuulan, tapos mag-isa ka lang sa bahay. Depende. Pag malakas yung ulan, nakatingin sa labas. Ano inisip mo pag gano'n? Kung aabutin yung bahay. Oo nga, no? Ang sarap. Parang hindi processed yung laman. Tsaka siksik yung laman. Ano dapat ang nakikita mo na sa tao para magtiwala ang isang Miko Bodo? Nagsa-standby siya sa pinapaniwalaan niya. May integridad. Ikaw, Pi. Hirap ako dyan. Hirap ka dyan. Kahit first time kong makita. Mabilis ka magtiwala. Oo. Ikaw, pre. Iba-iba kasi yung nature ng tao eh. Pakilala mo pa lang o matagal na kayo. Possible na mag-iba ang ugali kasi. Ikaw, bakit? Tinatry kong wag munang magkaroon ng first impression. Kunwari sa trabaho, laging may kusa. Kasi pag nakita mong concern siya sa business mismo, mapagkakatiwalaan ko siya. Siguro sa tiwala lang, hindi mo mararamdaman na parang hinuhutotan ka ng impormasyon. Ako, pag kunwari, seryoso yung usapan ko between tapos pag naramdaman niyang gano'n na, tapos dumidistansya siya, okay ako dun sa tao na gano'n. Lagay natin sa school. Unang pasok niyo sa school. Usually ako, ang indicator ko sa school, pag nagkakasundo lang kayo sa kwentuhan. High school kami, malalaman mo solid kayo. Pag di ka iniwan sa suntukan, abangan, doon mo makikita ang tropa talaga. Kaya makipag-away. Yung mga friends natin, naninibago na sa atin sa Black Uwes kasi, uy, magkakaibigan pa rin kayo, ganyan-ganyan. May ganun ka ba? Na high school pa lang, tropa pa rin kayo? College na. Parang normal na lang sa amin kasi puro kami isang lugar eh. New Zealand kasi, no? California, yung province. Ako meron. Elementary. Until now. Pero pre, tingin nyo mas mataas ba yung ratio ng puro babaeng mga hindi na nagkakaibigan? Iba-iba kasi ng pagre-resolve ng conflict ng lalaki sa babae. Pag babae kasi medyo pailaliman. Pag lalaki medyo diretso. Hindi. Parang ganun nga. SM mo na. Parang mula sa ato, buong mundo, mayaya na. Umuulan na nung nasa Mamullo kami, kaya lang. Umulan eh, buwabag Hindi na to ulan. Ano? Sa SM na lang tayo mag-trip. Sige. Then, lakas ka. Kailangan makatapos tayo ng content para sa mga umaasa sa atin. Oo naman. Sino ba masasabi? Yung mga napapasaya natin sa nanonood sa atin. Hindi naman dito, ba't dyan ka? Kala ko may tao dyan. Nakapark na kami after 1 oras. Isipin mo, 1 oras mula Banawe hanggang SM. Grabe. Ayun pa rin, no?
At least kung mas stranded man, may mall. Nasaan ba tayo? Dapat magmamaginawa tayo eh. Tapos magkakape tayo sa hole in the wall. Alam niyo yung butas lang yung pader, tapos gumaganon. Sa next video na lang natin gawin yan. Naana tayo sa isang go-to natin kapag nagbabasketball sa Mr. Kebab, no? Sa SM North. Ikaw sa tulog mo, Pi. Ang sarap. Ano na panaginipan mo? Wala eh. Ang alam ko lang, bumabiyahe pa tayo. Pag malamig, pre, ano, usually kinikrave mo. Sopas o kaya champurado. Ikaw. Wala. Yung iba parang kinikrave pag malamig, ice cream. Uy, ganun? Anong bansa yan? Ikaw, ano kinikrave mo? Kapag malamig, computer lang. Relax lang, no? Tapos ano lang, mani-mani, ganun. Kape? Yung kape. Parang hirap maging masaya pag umuulan. Masaya ba kayo pag umuulan? Ang hirap pre, lalo na kung may nasasalanta. Pero kunyari, ulan lang. Okay lang. Gusto ko talaga ulan, pre. Ikaw, Kit? Oo, naalala ko yung bata ko pag umuulan. Ano naalala? Yung walang pasok. Ikaw ba? Hindi ako masaya sa ulan eh. Ewan ko. Imo ka eh, no? Hindi, Kit. Hindi ako emo. Wala, boss! Ayan, boss! Oh, hindi ko alam. Parang nakakatamad. Yung tunog kasi. Paano yung tunog? Parang piprito ng tilapia. Pero pag bagyo talaga, yung parang ngayon. Nakakapote na ako niyan. Ako mas na-excite ako. Basta wag ng traffic. Pero umuulan, tapos da-drive ka. Parang na-enjoy ko mag-drive. Sana walang masyadong bain ngayong taon kasi 11 na bagyo pala yun, guys. Hirap yan yung mga nagsisenti tapos galing ng breakup tapos bumabagyo tapos umuulan. Ano sound trip nun? Matik yun, JK. Lalo yung mga nasa toxic na relationship dyan. Kailan ba yung toxic? Lagi nag-aaway ba? Toxic na yun? What is toxic relationship? Siniri, pare. Sounds like you may need help. Would you like me to search the web for domestic violence? Oh, domestic violence na yan, boy. Usually, pag toxic, parang pagkakaintindi ko, puro away. Ikaw pre, napatoxic ka na ba? May kilala lang ako. Usually, pre, paulit-ulit na lang talaga. Kunyari, ano mang root ng away, iisa lang ng method niya, maghihiwalay, tapos magiging okay ulit. Medyo para sa akin, toxic. Ano may mga toxic na? Di mo magawa yung gusto mo. Kasi, Ayaw, mag-aaway kayo. ano kunwari, nagbabasketball ka, tapos pinagbabawalan ka maglaro. Minsan okay lang yung pinagbabawalan kasi depende yan eh. Pero kung pag-aawayan nyo ng malala, feeling ko toxic yun. Parang magigets ko pa nga kung ano, kunwari, magsiselos siya. Kasi natural lang sa ang selos eh. Ikaw ba? Paano kung nasa arts ka, tapos passion mo is nagpe-paint ka, pero kailangan mo ng tao, kumbaga model. Kailangan mo ng model, magpe-paint ka. Tapos yun talaga yung hilig mo, dun ka magaling. Tapos yung relasyon mo, pinagbawalan ka kasi nga, babae yan eh. Kaso kasi yung passion mo, yung talent mo nandun. Para sa akin, magiging toxic talaga siya kung nag-e-end up siya to something na hindi ka masaya doon. Alam mo naman sa sarili mo lang ang gagawin mo sama. Basically, kahit sino pa yan eh. Ganun lang siya for me. Pwede siya i-consider. Kasi at the end of the day, hindi ka naman sa mababaw kasi baka mahirap din yung sa isang party eh. Kaya lang, paano pa yung mga artista pre? Paano kung ang senaryo, ang kontrata mo 5 million pesos? For example, sa US, galing kang teatro. Eh, minsan may kissing scenes din sa teatro. Paano kung yun ang argument? May pera. Babawalan ka ba? Ako depende, siguro. Papayag ako na wag. Depende siguro sa nagagawa sa akin ng partner ko. Ang dami niya nagawa for me, natulungan niya ako. Hindi ko naman sinasabing hindi ko gagawin. Pero ako, iti-take ko in consideration, lalo na kunwari kung may mga napagdaanan na kami. May mga ka-relationship talaga na parang worth it talaga eh. Sa akin siya, depende siya sa situation din. Like for example, kung may plano ka, hindi lang siya passion sa'yo, tapos kailangan nyo rin talaga ng pera and naniniwala ka na yun yung stepping stone, push yun. Bayin natin yung wag sa partner, sa family. Mas malalim, kunyari, ikaw inaasahan lang. Yung kahit hindi napasok na Baga, kaya naman nila. Oo. Inasa na lang niya. Pwede namang may tumulong sa'yo na magbigay din pero Ang madalas yung nangyayari pre yung kunwari yung panganay, tapos may mga bunso. Tapos yung nanay, tatay, hindi na nag-work. Tapos yung mga kapatid, tamad, panihingi sa ate. Paano yun, pre, pag gano'n? Masakit yun. Pasok na agad siya, no? Para kasing nasasanay. Toxic ba siya o hindi? Toxic yun pre pag inaasahan mo palagi. Siguro magiging toxic siya pag sobrang na-abuse. Kasi ang pagiging breadwinner naman, hindi naman siya binibigay. Ikaw ang breadwinner namin ngayon. Feel ko magiging abuse lang siya pag tumagal. Feeling ko pag natanong mo na yung hanggang kailan yan? Paano ka? Siguro kung walang pagkukusa yung tinutulungan. Huwag mo nang tulungan. Paano yun? Kit, paano ka alis doon? Kailangan makausap nung breadwinner. Kasi yung sa mga lolo-lola ko, never nga sila nang hingi, binibigyan lang sila. Iba-iba naman yan. Kaya lang, may mga magulang din na need talaga ng tulong. Kaya lang din, talagang mapasok yung, paano naman ako? siguro isa pa rin dyan yung hirap na kayo ay pang mag-adjust ng mga kasama mo sa bahay. Paano ka kaya makakaalis doon? Kaso ang hirap din eh. Pamilya mo yun eh. Kunyari pre, single ka ngayon. Kunyari
lang yung family mo, kasama mo pa rin. Kasi ikaw lahat. Alam mo yun, paano mo iwan yun? Ang hirap nun, pero kasi ang hirap eh. Doon mo na ipupush yung ano mo, yung mga kapatid mo. Siguro yung magulang mo pwede, pero kung narin mga kapatid mo, isusuporta mo, pati yung mga anak nila, ay mali na yun. Tanong ko naman kasi dyan, andun na tayo, dapat yung mga magulang, nag-prepare din para sa sarili nila. Pero kasi ang tanong, kunwari, andyan na, may sakit na, wala na matiran, kaninong obligasyon yan? Sabihin na natin, oo, hindi sila nakaipon, siguro dahil binubuhay ka. Pero kaninong obligasyon yan? Siyempre, sa'yo pa rin. Kaya rin, ang hirap din, ano yan eh. Ano siya? Filipino trait siya. Kasi sa ibang bansa, di ba? 18 pa lang, pinapaalis. Di, tsaka yung mga magulang, nasa anong tag doon? Home for the age. Tsaka lang ko home for the agent yun. Agent. Oo, hindi. Siyempre, bata pa ako. Kakapanood mo kay Bong Navarro yan eh. Mahirap, no? Tapos dadagdagan mo pa ng pag-ibig. Sa kaibigan. Wala naman sa atin, pero yung ano, sa utang ba? Toxic ba? Kasi may mga tita akong kwento na ano eh. Yan, utang. Pero kaibigan nila. Kasi yung babayad. Ay, gagi, may meme na ano, umutang sa'yo. Tapos yung mga story nasa ibang bansa. Kung ba papautangin mo kapag umutang ako sa'yo? Depende. Paano depende? Sa situation ko. Toxic ka, men. Hindi magpapautang yan, bibigay niya yan. Sa kaibigan, parang yun yung pinakamadaling alisan na pagka-toxic. Pag toxic na, pwede mong agad-agad eh, no? Ano pre, sa babae, ex mo, ginawa niya. Oo, toxic din siguro yun. Bro code, no? Ito, hindi naman lahat okay yung budget. Ang tropahan, book ng flight. Loko-loko rin eh, no? Usually, yung mga gano'n naman, sagot yata nila yung ticket. Kaya lang, paano yung ano mo? Yung budget mo dun? Kaso kasi hindi ma-open yun kung hindi kayo nag-usap eh. Sabihin natin, nakalipad na. Anong gagawin nyo ngayon sa kaibigan yung napilitan? Sa shopping kayo ngayon. Bibilan nyo yun, siyempre. Doon papasok yung utang. Sinama mo ako eh. Pero manigas kayo dyan, di ako sasama dyan, bahala ako. Hindi kasama sa amin? Nabook na tayo. Hindi nga. Then, Yung tropa mo na hingi ng pabor, tapos igigil trip ka pa. Tapos, pag siya yung kailangan mo, hindi mo mahagilap. May tropa akong ganyan, pre. Tapos may tropa ako, isa pa. Ano siya, tamad sa buhay. Tapos, palaging sinisisi niya yung kapaligiran niya. Tapos, pagkasama mo siya, yun palagi ang reklamo niya. Tapos, pre, edi naging naging social media, ako, di ba? Dumating ako ng inuman. Bihira lang kami magkasama. Pagdating ko doon, sabi niya, oh, pre, sikat ka na, no? Pero yung sahod niyo, hindi stable, no? anong ginawa mo? Umuwi ka na lang. Hindi ko inaano. Tibay nga eh. Tinatanong yung sahod ko. Huwag mo nang tanongin, gagi, mababa lang. Tapos panireklamo sa buhay, ganyan. Anong ma-advise nyo in general? Yung sa family, last na yun, mahirap yun eh. Sa friends na lang, tsaka sa relationship. Sa friend, madali. Huwag mo nang samahan. Tsaka pre, ako kahit maramdaman. Hindi, pero minsan kasi kailangan mong iparamdam eh. Ang mahirap pag babae sa babae. Kasi hindi sila nagsasalita eh. Ayan pala, inggit din, pre. Lakas makasira yan. So talagang exit na. Exit na yun. Pero yun nga ang problema din. Hindi mo alam kung may toxic kang kaibigan. So, hirap yun. Akala mo, siya yung toxic. Tapos nasa'yo pa lang. Yun din, may gano'n, pre. Buti pa si Britney Spears, alam niyang toxic siya. Guys, talaga. And so, iwan na lang namin sa inyo yung tanong, paano kayo i-exit? Ito, lalo nga, pre, sa pamilya, paano yun? Paano siya maging okay kahit papano? Sa relationship, hindi kasi madali, pero talagang hiwalay pa rin. Pinakamahirap kasi tanggapin yun na yung tao sa'yo, hindi siya. Pero nandun na kayo sa band na sanay na kayong hindi kayo okay lagi. May trauma band din kasi, pre. Kunyari, nasanay na kayo dun. May mga kilala ko, tumagal ng ilang taon, pero ganun paulit-ulit. So, una, need mo tanggapin na baka talagang hindi siya. Ang sabi nga sa Google, parang kung hindi ka na masaya, alis ka na. May mga taong mas magbabago sila sa ibang tao. Kunyari, tayo, kung paano natin nakilala yung isa't isa, hindi na natin yun mababago. Unless, punta kayo kay Lord. May mga nagbabago naman talaga. Pero, kung spiritually hindi pa kayo level, mas mahirap, pre. Kasi bakit pa kasi tatagal? Ano pa ba hinihintay nyo para magbago? Ikaw, maging toxic na ngayon na. Kasi hindi nagbago, 3 taon, sobrang lupit. Depende, kunyari. Kasi nga pre, yun yung mahirap. Kasi nga may pinagsamahan kayo. Yun nga mapapasok na. Toxic nga yun. Out na agad yun. Kailangan mahal mo rin sarili mo. Kung hindi mo kasi mahal yung sarili mo, mas mahal mo siya, kaya ka hindi makaalis agad. Kung mahal mo yung sarili mo, naisip mo, teka, paano naman ako? Ginawa ko naman na lahat. Ako naman. Kailangan ma-realize mo yun. Magigising lang yung pag napanood mo yung video namin. Kaya mag-subscribe ka. Tapos na-text ka lang. Bibigay ka lang. Saglitan. Napaka-ikili pa.